Isipin mo ito, humiga ka sa kama, pakiramdam mo ay maayos ang lahat, wala kang iniindang sakit, at iniisip mong isa na namang normal na gabi ang lilipas. Pero hindi mo alam, iyon na pala ang huli mong gabi. Hindi ito eksena sa isang horror na pelikula at hindi rin ito kwento para takutin ka. Isa itong masakit at totoong pangyayari sa isa sa aking mga pasyente. Isang lalaki na 68 taong gulang, malusog, aktibo, lolo ng 5 apo. Wala siyang reklamo sa kalusugan, ngunit namatay siya dahil sa isang matinding atake sa puso habang natutulog. Kinaumagahan, natagpuan siya ng kanyang asawa na nakahiga ng payapa, parang mahimbing lang ang tulog. Walang bakas ng pakikipaglaban, walang senyales ng paghihirap, para bang nagpapahinga lang ang dahilan ng lahat. Isang pagkakamaling napakakaraniwan, isang tahimik na kaaway na, ayon sa mga estadistika, milyon-milyong taong nanonood ng video na ito ang ginagawa gabi-gabi nang hindi man lang nila namamalayan. Manatili ka sa akin sa mga susunod na minuto dahil ibubunyag ko kung ano ang nakamamatay na gawin na ito, kung bakit isa itong ticking time bomb para sa iyong puso at utak, at higit sa lahat kung paano ang isang simpleng pagbabago na maaari mong simulan ngayong gabi ay literal na maaaring magligtas ng iyong buhay. Ako si Dr. Mayumi Santos at sa maraming taon ko bilang isang doktor, napakarami ko nang nakita na mga tila inosenteng gawi na nauuwi sa trahedya. Ang kwento ng aking pasyente na tatawagin nating Roberto upang maprotektahan ang kanyang pagkakakilanlan ay hindi iisang kaso lamang. Isa itong malinaw na halimbawa ng isang tahimik na krisis sa kalusugan na nangyayari gabi-gabi sa mga silid-tulugan sa buong mundo. Nang tawagan ako ng kanyang asawa, wasak na wasak ang kanyang boses. Hindi niya maintindihan ang nangyari. "Doktora, hindi ko maintindihan," sabi niya. Inaalagaan niya ang sarili niya. Araw-araw siyang naglalakad. Wala siyang mataas na kolesterol. Paano nangyari ito? Ang sagot ay wala sa kanyang pagkain at wala rin sa kanyang pag-ehersisyo. Nasa paraan ito kung paano niya ginugol ang kanyang mga gabi. Sa autopsy, lumabas nga na ang sanhi ng kamatayan ay isang acute myocardial infarction, isang matinding atake sa puso. Ngunit ang ugat ng problema, ang mismong gatilyong humila sa trahedya, ay isang bagay na matagal nang hindi napapansin. Paulit-ulit na pag-collapse ng kanyang paghinga habang natutulog, na lalo pang lumalala dahil sa kanyang posisyon sa pagtulog. Isang kondisyon na naglalagay sa puso sa matinding stress na hindi kayang tiisin ng katawan habang buhay. Sa video na ito, hindi lang natin tatalakayin ang nakamamatay na pagkakamali na kumitil sa buhay ni Roberto. Hihimayin din natin ang 5 pagkakamali sa gabi na maaaring nagpapataas ng husto ng panganib mong magkaroon ng atake sa puso o stroke habang natutulog. At huwag kang mag-alala, hindi kita iiwan sa listahan ng mga problema na walang solusyon. Sa bawat pagkakamali, bibigyan kita ng malinaw, praktikal, at may medikal na batayang hakbang para maprotektahan mo ang sarili mo. Ang layunin ko ay hindi ka takutin, kundi tulungan kang matapos ang video na ito na may malinaw na kaalaman kung ano ang dapat mong baguhin upang mabawasan ang totoong panganib. Magsimula tayo sa pangunahing pagkakamali, ang tahimik na kumikitil ng pinakamaraming buhay. Ang nakamamatay na pagkakamali, ang posisyon sa pagtulog na unti-unting sumasakal sa iyo nang hindi mo namamalayan. Sleep apnea at ang pagtulog ng nakatihaya. Ang pagkakamali numero 1, ang isa sa mga nag-ambag sa trahedyang sinapit ni Roberto, ay ang pagbaliwala sa mga senyales ng obstructive sleep apnea, lalo na kapag ito ay pinalalala ng posisyon ng iyong pagtulog. Maraming tao ang naniniwalang normal lang ang paghilik, isang simpleng istorbo sa katabi sa kama. Pero gusto kong maunawaan mo ito ng mabuti. Ang malakas na paghilik na may kasamang mga sandaling biglang tumatahimik, mga pause na tila nawawalan ng hininga, ay hindi normal. Iyon ay isang senyales ng panganib. Parang sumisigaw ang katawan mo na ito ay nasasakal.
Isipin mo ito ng malinaw. Bawat gabi habang natutulog ka, para bang may taong dahan-dahang pumapasok sa iyong kwarto at tinatakpan ang iyong mukha ng unan sa loob ng 10, 20, minsan 30 segundo. Unti-unting nauubusan ng hangin, bumibilis ang tibok ng puso, nagpapanik ang utak, at sa mismong sandaling malapit ka nang mawalan ng malay, bigla kang gigising ng bahagya, isang malakas na pagsinghap, isang pag-alog ng katawan, at muling makakahinga. Pagkatapos babalik ka sa pagtulog na walang alaala ng nangyari. Ngayon isipin mo kung hindi ito isang beses o 2 beses lang nangyayari, kundi 50, 100, minsan umaabot pa sa 300 beses sa isang gabi. Iyan mismo ang obstructive sleep apnea. Hindi ito simpleng paghilik. Isa itong tahimik na labanan para sa buhay mo, na ginaganap gabi-gabi nang hindi mo nalalaman. Ano ang nangyayari sa loob ng katawan? Kapag natutulog ka, natural na nagre-relax ang mga kalamnan sa lalamunan. Sa mga taong may sleep apnea, sobra ang pag-relax na ito hanggang sa tuluyang magsara ang daanan ng hangin, parang pintong biglang sumara sa loob ng iyong lalamunan. Hindi makapasok ang hangin sa baga. Agad bumabagsak ang oxygen level sa dugo. Ang utak, na napakasensitibo sa kakulangan ng oxygen, ay agad nakakatunog ng peligro. Para itong nag-a-activate ng emergency alarm. Naglalabas ito ng stress hormones gaya ng adrenaline, ang parehong hormone na inilalabas ng katawan kapag may matinding panganib tulad ng hinahabol ka ng isang mabangis na hayop. Ang biglaang pagbugso ng adrenaline na ito ang nagdudulot ng micro-awakening, isang panandaliang pagmulat na hindi mo man lang namamalayan. Tumatagal lang ng ilang segundo. Muling nagiging tense ang mga kalamnan sa lalamunan, bumubukas ang daanan ng hangin at napipilitan kang huminga. At pagkatapos, mauulit na naman ang siklo. Ngayon, iugnay natin ito sa puso at utak. Sa bawat pagbagsak ng oxygen, para kang dumadaan sa isang emergency. Napipilitan ng puso na magbomba ng mas mabilis at mas malakas para maipamahagi ang limitadong oxygen sa buong katawan. Tumataas ang presyon ng dugo, minsan umaabot sa delikadong antas. Isipin mo na lang kung ano ang mangyayari kung gabi-gabi, daan-daang beses, pinipilit mong tumakbo nang mabilis ang iyong puso habang ikaw ay dapat nagpapahinga. Unti-unti itong napapagod, unti-unti itong nasisira, at isang gabi, maaaring hindi na ito makayanan. Kung mayroon kang 30 paghinto ng paghinga kada oras na itinuturing na malubhang antas ng apnea, ibig sabihin nito ay may 30 matitinding pagtaas ng presyo ng dugo kada oras. Sa loob ng 8 oras na tulog, katumbas iyon ng 240 hypertensive emergencies sa isang gabi. Isipin mo yon, 240 beses na napipilitang sumalo ng matinding stress ang iyong puso at mga ugat habang dapat ay nagpapahinga ka. Ang ganitong klaseng paulit-ulit na stress, gabi-gabi, taon-taon, ay lubhang mapanira. Nasasaktan ng mga pader ng iyong mga arterya, nagiging mas matigas at mas madaling kapitan ng atherosclerosis o ang pag-ipon ng plaque. Ang kalamnan ng puso ay unti-unting humihina dahil sa sobrang trabaho. Nagiging hindi regular ang tibok nito, kaya tumataas ang panganib ng mga delikadong arrhythmia tulad ng atrial fibrillation, isa sa pangunahing sanhi ng ACV o stroke. Napakalinaw ng ebidensya. Ang malubhang sleep apnea ay maaaring magpataas ng panganib ng stroke ng hanggang 3 beses. Sa katunayan, nakita sa mga pag-aaral na hanggang 76% ng mga pasyenteng nagkaroon na ng stroke ay may kasamang sleep apnea. Ibig sabihin, napakakaraniwan nitong risk factor at ang mas masahol pa, kadalasan ay hindi ito natutukoy. At tandaan mo ito, ang obstructive sleep apnea ay hindi simpleng problema sa paghilik, problema ito sa oxygen. Kaya maaari itong mangyari kahit sa mga taong mukhang malusog. Minsan, ang palatandaan ay presyon ng dugo na ayaw bumaba, hypertension na mahirap kontrolin, o iyong matinding antok sa hapon
na parang biglang pinapatay ang katawan mo. Kung nakakaranas ka ng micro-awakenings, pagpapawis sa gabi, o paggising na tuyo ang bibig, mga senyales din iyon na hindi dapat ipagsawalang bahala. Dito pumapasok ang pagkakamali sa posisyon ng pagtulog. Para sa isang taong may positional apnea, ano ang pinakamasamang posisyon? Ang pagtulog ng nakatihaya. Kapag nakahiga ka nang nakadapa ang likod sa kama, gumagana ang gravity laban sa iyo. Itinutulak nito ang base ng dila at ang malambot na ngalangala pa atras, lalo pang sinisikip ang daanan ng hangin para itong pagbuhos ng gasolina sa apoy. Ang banayad na apnea ay nagiging katamtaman at ang katamtaman ay nagiging malubha at posibleng nakamamatay. Ang pasyente kong si Roberto ay malakas maghilik at palaging natutulog ng nakatihaya. Ikinuwento ng kanyang asawa na minsan napapansin niyang tumitigil ito sa paghinga. Pero pareho nilang inisip na pagod lang iyon. Hindi nila alam na gabi-gabi ang kanyang puso ay pinatatakbo sa isang marahas na marathon ng matinding stress. At noong huling gabing iyon, hindi na kinaya ng kanyang puso. Ang praktikal na solusyon, hindi magpanik kundi kumilos. Una, kilalanin ang mga senyales. Kung sinasabi ng iyong partner na malakas kang maghilik, tumitigil sa paghinga, o parang naghahabol ng hangin habang natutulog, huwag mo itong baliwalain. Kung gumigising kang pagod kahit 8 oras kang natulog, may sakit ng ulo sa umaga, o madaling makatulog sa araw, mga babalang palatandaan iyon. Ikalawa, makipag-usap sa iyong doktor. Ang diagnosis ay ginagawa sa pamamagitan ng sleep study o polysomnography. Hindi ito invasive at maaaring gawin sa klinika o minsan ay sa bahay, depende sa sitwasyon. Ito lang ang paraan para malaman ng eksakto kung ano ang nangyayari at gaano kalubha ang apnea. Ikatlo, baguhin ang posisyon mo simula ngayong gabi. Kung natutulog kang nakatihaya, magsimulang matulog ng nakatagilid. Kung nahihirapan kang manatili sa ganitong posisyon, gumamit ng simpleng estratehiya. Maglagay ng malaki at matibay na unan sa iyong likod. Kapag sinubukan mong bumalik sa pagkakahiga ng nakatihaya, haharangin ka nito. May iba pang nagsusuot ng damit na may nakalagay na bagay sa likod upang maiwasang gumulong. Mukhang simple pero epektibo dahil pinipilit nitong manatili ang katawan sa mas ligtas na posisyon. Isa pang praktikal na detalye, kung matutulog kang nakatagilid, siguraduhing naka-align ang ulo at leeg. Ang unan na masyadong mataas o masyadong mababa ay maaari ring magpalala sa pagsisikip ng daanan ng hangin. At kung ikaw ay may sobrang timbang, kahit katamtaman lang, ang pagbabawas ng ilang kilo ay kadalasang nakatutulong sa maraming tao na mabawasan ang apnea. Hindi ito usapin ng itsura, kundi ng mekanika ng paghinga. Ikaapat, suriin ang mga nagpapalala. Ang pag-inom ng alak sa gabi, mabibigat na hapunan, at ilang sedatives ay nagpapalala ng pagre-relax ng mga kalamnan sa lalamunan. Kung may baradong ilong, magpatingin sa doktor upang magamot ang sanhi dahil malaking tulong ang maayos na paghinga sa ilong. At kung niresetahan ka ng CPAP, gamitin mo ito. Pinananatiling bukas ng CPAP ang daanan ng hangin gamit ang tuloy-tuloy na pressure ng hangin. Para sa maraming pasyente, hindi lang nito pinapaganda ang tulog, kundi binabawasan din ang matinding stress sa puso at utak tuwing gabi. Hindi ito luho, isa itong proteksyon. Ngayon, dumako tayo sa pagkakamali numero 2. Isang kemikal na bitag na mukhang pahinga, pero maaaring itulak ang panganib sa maling direksyon. Mga pampatulog. Ikalawang bahagi, ang ikalawang pagkakamali sa gabi ay ang pag-asa sa mga pampatulog nang hindi inuunawa ang ugat ng problema. Maraming gumagawa nito dahil desperado na sila. Doktora, hindi ako makatulog. Kailangan ko ng solusyon ngayon. Pero narito ang katotohanan. Hindi inaayos ng mga pampatulog ang sanhi ng problema. At sa mga taong may sleep apnea, maaari pa itong magpalala ng kondisyon. Bakit? Dahil maraming sedatives ang lalo pang nagpaparelax sa mga kalamnan ng lalamunan.
Kung ang daanan ng hangin mo ay may tendensiyang magsara, mas lalo itong madaling magsasara kapag may epekto ng gamot, mas mahahaba at mas madalas na paghinto ng paghinga. Bukod pa rito, binabawasan din ng mga gamot na ito ang kakayahan ng utak na mabilis na mag-react kapag bumababa ang oxygen sa dugo. Sa halip na agad kang magising upang makahinga, maaaring mas tumagal ang paghinto ng paghinga at mas tumindi ang stress sa puso at utak. Ang mikrodespertar na yon na pakiramdam mo ay nakakainis. Kadalasan iyon mismo ang mekanismong nagliligtas sa'yo at narito ang isang seryosong bahagi na dapat mong marinig. Ang pangmatagalang paggamit ng ilang uri ng pampatulog ay naiugnay sa mas mataas na panganib ng pagkadulas at pagkahulog, mga bali ng buto, pagkalito, at sa paglipas ng panahon, paghina ng memorya sa ilang tao. Hindi ko sinasabing hindi na kailanman dapat gumamit nito. Ang sinasabi ko, hindi ito iniinom ng basta-basta o ginagawang permanenteng solusyon nang hindi nauunawaan ang pinagmulan ng problema. Ang tamang hakbang ay alamin muna kung bakit ka hindi nakakatulog. Minsan ito ay dahil sa pananakit ng katawan, minsan dahil sa anxiety, minsan dahil sa acid reflux, at minsan dahil sa obstructive sleep apnea. Kung apnea ang dahilan, ang problema ay hindi kakulangan sa tableta, kundi kakulangan sa hangin. At may isa pang mahalagang babala. Huwag na huwag mong pagsasamahin ang pampatulog at alak. Ang kombinasyong ito ay nagpapalalim ng depression ng central nervous system, nagpapalala ng paghinga, at nagpapataas ng panganib ng pagkahulog kapag bumangon ka sa gabi. Kung magigising ka para umihi, ang halo ng alak at pampatulog ay perpektong senaryo para sa isang pagbagsak na maaaring mauwi sa bali. Ang praktikal na solusyon, kung kailangan mo ng gamot, dapat ito ay may reseta ng iyong doktor, may tamang follow-up, nasa pinakamababang epektibong dose, at ginagamit lamang sa kinakailangang panahon. Kasabay nito, ayusin mo ang mga bagay na tunay na nakaaapekto sa tulog, regular na oras ng pagtulog, tamang exposure sa liwanag, pag-iwas sa caffeine sa gabi, paglimita sa screen time, at pagkakaroon ng maayos na bedtime routine. Kung tuloy-tuloy ang insomnia, ang cognitive behavioral therapy para sa insomnia ay isa sa pinaka-epektibo at pinakaligtas na paraan ng paggamot. At kung may hinala ng sleep apnea, unahin mong ayusin ang paghinga. Kapag maayos ang paghinga, saka natin pag-usapan ang mas malalim na tulog. Ngayon, dumako tayo sa ikatlong pagkakamali. Ang mainit na silid-tulugan na pinipilit ang iyong puso na magtrabaho sa oras na dapat itong nagpapahinga. Para makatulog ng maayos, kailangang bumaba ang temperatura ng katawan. Bahagi ito ng natural na programa ng ating katawan tuwing gabi. Kapag mainit ang kwarto, napipilitan ng katawan na makipaglaban para lumamig. At kapag lumalaban ang katawan, nagtatrabaho ang puso. Kaya sa mga gabing mainit, mas madalas kang nagigising, pinagpapawisan, at pakiramdam mo ay balisa. Kinabukasan, pagod ka. Ang init ay nagpapapira-piraso ng tulog, inaalis ka sa mahimbing na yugto, at iniiwan ka sa mababaw na tulog. Maaari rin itong palalain ang paghilik at apnea dahil nagdudulot ito ng congestion at nagpapahirap sa paghinga. May ilan na iniisip na normal lang tiisin ng init, pero hindi ganoon ang karanasan ng puso. Sa mainit na silid, sinusubukan ng katawan na mag-adjust sa pamamagitan ng pagluwag ng mga ugat at pagtaas ng daloy ng dugo sa balat. Dahil dito, maaaring bumilis ang pulso. Kung mayroon ka pang apnea o hypertension, naiipon ang gabing-gabing dagdag na stress na ito. Hindi lang ito usapin ng discomfort. Ang putol-putol na tulog ay nagpapanatiling aktibo ang stress hormones. Hindi bumababa ang presyo ng dugo gaya ng nararapat. Hindi nakakakuha ang puso ng sapat na oras para makarecover. Ang praktikal na solusyon ay malinaw. Ibaba ang temperatura ng iyong silid-tulugan. Kung may air conditioner ka, gamitin ito upang mapanatiling malamig at consistent ang temperatura. Hindi ito luho. Ito ay kasangkapan para sa kalusugan. Kung wala,
makatutulong ang electric fan upang umikot ang hangin at palamigin ang balat sa pamamagitan ng evaporation. Ang maligamgam na shower bago matulog ay makatutulong din upang mailabas ng katawan ang init pagkatapos. Iwasan ang paggamit ng gadgets sa kama. Ang liwanag at init mula sa mga ito ay nakapagpapagising sa katawan. Iwasan din ang pag-inom ng maiinit na inumin malapit sa oras ng pagtulog kung madalas kang naiinitan sa gabi. Ihanda ang iyong kama para sa tagumpay. Gumamit ng kumot at pajama na gawa sa natural at breathable na tela tulad ng cotton o linen. Ang synthetic na materyales ay nakakulong ng init. Mas mabuti ang may mga patong na madaling alisin o idagdag depende sa pakiramdam mo. At kung pinahihintulutan ng panahon, buksan ang bintana upang makapasok ang sariwang hangin. Isang simpleng hakbang pero malaki ang epekto. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng malamig na silid-tulugan. Sa pagbawas ng ilang degree sa thermostat, binibigyan mo ang iyong puso ng pahingang kailangan nito upang patuloy na tumibok ng malakas sa maraming taon pa. Ngayon, ang ikaapat na pagkakamali, ang midnight feast na tahimik na sumasabotahe sa iyong puso. Ang mabigat at huling hapunan, napakakaraniwan nito. Kumakain ng marami bago matulog. Ang kasabihang mag-almusal na parang hari, magtanghalian na parang prinsipe, at maghapunan na parang pulubi ay may matibay na siyentipikong batayan. Kapag marami kang kinain, ang iyong digestive system ay nagsisimulang magtrabaho ng husto at nangangailangan ng mas maraming daloy ng dugo. Ibig sabihin, kailangang patuloy na magbomba ng malakas ang puso at nananatiling aktibo ang metabolismo. Sa madaling salita, ang katawan mo ay nasa mode pang-araw kahit dapat ay nasa mode pang-gabi na ito. Nagkakabanggaan ng digestion at pagtulog. Para sa maayos na pahinga, kailangang bumaba ang heart rate, presyon ng dugo at temperatura ng katawan. Ang mabigat na hapunan ay pumipigil dito. Unang epekto, bumababa ang kalidad ng tulog. Mas mahirap makatulog at hindi ka agad makararating sa malalim na yugto dahil abala pa ang katawan sa pagtunaw ng pagkain. Ikalawang epekto, tumataas ang posibilidad ng acid reflux. Kapag humiga kang puno ang tiyan, mas madaling umakyat ang asido papunta sa esophagus na nagdudulot ng heartburn, pag-ubo at microdespertar. Isang praktikal na payo, kung may reflux ka, ang pagtulog sa kaliwang tagiliran ay makatutulong dahil sa hugis ng tiyan. Mas mahirap umakyat ang asido. Ikatlong epekto, ang direktang koneksyon sa atake sa puso at stroke. Ang pagpapanatiling naka-full speed ang iyong cardiovascular system sa gabi ay hindi kinakailangang pasanin. Sa halip na nagpapahinga, ang puso mo ay abala sa pagproseso ng isang mabigat na handaan. Maaari nitong panatilihing mataas ang presyo ng dugo sa gabi, lalo na kung mayroon ka ng hypertension. Para itong sinusubukang mag-maintenance ng sasakyan habang nakaapak pa rin sa accelerator. At iyon ay mapanganib. Ang praktikal na solusyon? Ang patakaran ng 3 oras. Subukang tapusin ang iyong huling pangunahing pagkain nang hindi bababa sa 3 oras bago matulog. Maghapunan ng magaan. Mag-focus sa lean protein tulad ng manok o isda, maraming gulay, at maliit na bahagi ng complex carbohydrates tulad ng quinoa o kamote. Iwasan ang pritong pagkain, mabibigat na taba, maaanghang, at sobrang asukal sa gabi. Mag-ingat din sa late night snacks. Kung nagugutom ka bago matulog, pumili ng napakagaan lamang, isang maliit na dakot ng almonds, maliit na plain yogurt o isang tasa ng herbal infusion. Iwasan ng cookies, ice cream o anumang processed na pagkain dahil mabilis nitong pinapataas ang asukal sa dugo at pinapalala ang kalidad ng tulog. Kung dahil sa trabaho ay napipilitan kang maghapunan ng late, subukan man lang baguhin ang dami, bawasan ang porsyon at iwasan ang pinakamabibigat na pagkain. Madalas, ang pinakamakapangyarihang pagbabago ay hindi lang kung ano ang kinakain mo, kundi gaano karami at anong oras. At kung isa ka sa mga taong kumakain ng hapunan, habang nanonood ng telebisyon, subukan mong tapusin muna ang pagkain
at pagkatapos ay maglakad ng banayad sa loob ng bahay sa loob ng 10 minuto. Ang simpleng hakbang na iyon ay nakatutulong sa digestion at sa pagkontrol ng blood sugar. Isa pang dagdag na rekomendasyon, siguraduhing maayos ang hydration mo sa buong araw, pero bawasan ang pag-inom ng maraming likido ilang oras bago matulog para hindi ka paulit-ulit na bumangon para umihi. Ang bawat pagkaputol ng tulog ay dagdag na stress din sa puso. Ngayon, dumako tayo sa ikalimang pagkakamali, ang pinaka-fundamental sa lahat, at ang siyang nagpapalala sa lahat ng naunang nabanggit. Ikatlong bahagi. Pagkakamali numero 5, ang pinakaugat ng problema, ang chronic sleep deprivation o ang palagiang kulang sa tulog. Sa kultura natin, madalas ipinagmamalaki ang pagiging laging abala. Ang pagtulog ay tinitingnan na parang luho lamang. Matutulog na lang ako kapag patay na ako, biro ng ilan. Ngunit ang masakit na katotohanan, ang ganitong pag-iisip mismo, ang nagpapabilis sa pagdating ng araw na iyon. Ang chronic sleep deprivation, ang regular na pagtulog ng mas mababa sa 6 na oras bawat gabi, ay isa sa pinakamalalang pinsalang maaari mong gawin sa iyong cardiovascular system. Hindi ito eksaherasyon, isa itong mabagal na paraan ng pagsira sa sarili. Malinaw at nakakagulat ang ebidensyang siyentipiko. Isang pagsusuri ng maraming pag-aaral na inilathala sa European Heart Journal ang nagpakita na ang pagtulog ng mas mababa sa 6 na oras bawat gabi ay nagpapataas ng panganib na magkaroon o mamatay dahil sa sakit sa puso ng 48%, halos 50%, pag-isipan mo iyon. Kung may ibang aktibidad na magpapataas ng panganib ng kamatayan mo ng halos 50%, tiyak na gagawin mo ang lahat para iwasan ito. Ngunit milyon-milyong tao ang kusang inilalagay ang sarili nila sa ganitong panganib gabi-gabi. At narito ang bagay na bihirang pag-isipan ng marami. Ang utang sa tulog ay hindi nababayaran sa pamamagitan ng pagtulog ng 12 oras tuwing linggo. Ang katawan ay nangangailangan ng consistency. Ang iyong internal clock ay ina-adjust ng liwanag sa umaga at ng regular na schedule. Kung gusto mo ng simpleng intervention, lumabas ka sa natural na liwanag sa umaga kahit 10 minuto lamang. Ang liwanag na iyon ay malakas na biological signal para mas maayos na dumating ang antok sa gabi. Hindi lang haba ng tulog ang mahalaga. Ang pagiging irregular, ang pagtulog at paggising sa iba't ibang oras araw-araw ay mapanganib din. Gustong-gusto ng puso at utak ang regularidad. Ano ang nangyayari sa katawan mo kapag ninanakawan mo ito ng oras sa pagtulog? Hypertension. Sa normal na pagtulog, bumababa ang presyon ng dugo. Kapag kulang sa tulog, hindi nangyayari ang mahalagang pagbaba na ito, kaya nananatiling mataas ang presyon ng mas matagal. Chronic inflammation. Ang kakulangan sa tulog ay nagpapataas ng inflammatory markers. Ang inflammation ay isa sa mga pangunahing salik sa pagbuo ng plaque sa mga arterya. Insulin resistance. Ang maikling tulog ay nakaaapekto sa paraan ng pagproseso ng katawan sa asukal at inilalapit ka sa type 2 diabetes. Obesity. Ang kulang sa tulog ay nagugulo ang hormones na kumokontrol sa gutom, kaya mas malakas ang craving sa hindi masustansyang pagkain at mas madaling tumaba. Patuloy na stress. Ang sleep deprivation ay nagpapanatili sa nervous system na nakaalerto. Pinapataas nito ang heart rate at cortisol, ang stress hormone. Para itong laging nakaapak ang paa sa accelerator, ang pagtulog ay hindi sayang na oras. Ito ang panahon kung kailan ginagawa ng katawan ang pinakamahalagang maintenance. Dito nagpapahinga ang puso at nagre-repair ang mga daluyan ng dugo. Ang pagnanakaw ng oras sa pagtulog ay parang pagputol ng budget ng maintenance department ng isang pabrika. Maaring hindi agad masira ang mga makina, pero darating ang panahon na babagsak ang sistema. Ang praktikal na solusyon, i-prioritize ang tulog na may parehong seryosong pagtingin na ibinibigay mo sa trabaho o sa isang mahalagang appointment.
Karamihan sa mga adult ay nangangailangan ng 7 hanggang 9 na oras ng tulog bawat gabi, hindi 6, hindi 5. Baliktarin mo ang kalkulasyon. Kung kailangan mong gumising ng alas 6:30 ng umaga, dapat ang oras ng pagtulog mo ay pinakahuli na ang alas 11:30 ng gabi. At ibig sabihin nito ay nasa kama ka na, patay ang ilaw, hindi nagsuscroll sa telepono. Magkaroon ng ritual ng pag-disconnect. Kailangan ng 30 hanggang 60 minutong transisyon bago matulog. Magbasa ng papel na libro, hindi sa screen. Makinig sa mahinahong musika. Mag-meditate. Gumawa ng banayad na stretching. Bigyan mo ang katawan mo ng malinaw na senyales na tapos na ang araw. Iwasan ang maliwanag na screen dahil nililin lang ng liwanag ang utak at ipinagpapaliban ng antok. Bantayan ang caffeine. Kung umiinom ka ng kape, subukang huwag na pagkatapos ng tanghali. Mag-ingat din sa alak sa gabi. Mukha itong nakaka-relax, pero pinapababa nito ang kalidad ng tulog at sa maraming kaso ay pinapalala ang sleep apnea. Kung mag-iidlip ka, siguraduhing maikli lamang at mas maaga sa araw para hindi maagawan ng tulog ang gabi. At kung hindi ka makatulog, bumangon ka. Kung mahigit 20 minuto ka nang nakahiga at hindi makatulog, huwag kang manatiling paikot-ikot sa kama. Nakakadagdag lang yon ng anxiety. Bumangon, pumunta sa ibang silid na may mahinang ilaw at gumawa ng isang nakaka-relax na gawain hanggang antukin ka muli. Sa kabuuan, natuklasan natin ngayon ang 5 tahimik na kaaway na nag-aabang sa dilim ng ating mga silid tulugan. Ang obstructive sleep apnea na pinalalala ng pagtulog ng nakatihaya, isang tahimik na pagsakal na naglalagay sa puso sa matinding stress. Ang mga pampatulog, isang kemikal na bitag na maaaring magpalala ng paghinga at magpataas ng panganib. Ang mainit na silid na pumipigil sa cardiovascular system na makapagpahinga. Ang late at mabigat na hapunan na pinipilit ang katawan na magtrabaho sa oras na dapat itong nagre-repair. At ang chronic sleep deprivation, ang pagkakamaling hindi ibigay sa katawan ang oras na kailangan nito para sa maintenance. Ang kwento ni Roberto ay isang trahedya. Ngunit ang hangarin ko ay magsilbi itong wake-up call, isang paalala na ang mga gawi sa gabi, kahit tila maliit at walang halaga, ay maaaring magdala ng seryosong kahihinatnan. Ngunit hindi ito mensahe ng takot. Ito ay mensahe ng empowerment. Ngayon ay may kaalaman ka na. Alam mo na kung nasaan ang mga patibong at higit sa lahat, alam mo na kung paano iwasan ang mga ito. Alam mo na dapat mong subukang matulog ng nakatagilid, maging maingat sa paggamit ng pampatulog, panatilihing malamig ang silid, maghapunan ng magaan at protektahan ang iyong 7 o 8 oras ng tulog na para bang nakasalalay dito ang iyong buhay. Dahil sa maraming paraan, ganun nga. Hindi mo kailangang baguhin ang lahat ng sabay-sabay. Pumili ng isa. Simulan mo ngayong gabi. Maaaring paglalagay lang ng unan sa likod, maaaring pagbaba ng temperatura ng ilang degree, o pagpatay ng screen 1 oras bago matulog. Bawat maliit na hakbang ay tagumpay para sa iyong kalusugan. Huwag maliitin ang kapangyarihan ng isang maayos na tulog sa gabi. Ito ang pundasyon ng isang mahabang, malusog at masiglang buhay. Maraming salamat sa pagsama sa akin. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, may 2 akong pakiusap. Una, ibahagi mo ito. Ipadala sa iyong mga magulang, kaibigan o kapamilya. Isang simpleng share lang ay maaaring magsimula ng usapan na makapagliligtas ng buhay. Pangalawa, panoorin ang susunod na inirerekomendang video dahil perpektong pandagdag ito sa mga natutunan natin ngayon. Ako si Dr. Mayumi Santos at tandaan mo, ang iyong kalusugan ay nasa iyong mga kamay. Kahit habang ikaw ay natutulog, ingatan mo ang iyong sarili.